UIZ News, laging nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Miyembro ng ALC Group of Companies. Isang pagpupugay, pasasalamat at pagsisikap ang pangako na aming bibitiwan sa lahat ng aming natanggap na pagpapala. Pagpupugay sa lahat ng nagbigay ng pagkilala sa Aliw Broadcasting Corporation mula sa Philippine Outstanding Brand of the Year, Philippine Finest Business Awards, and Outstanding Achievement, Asia Pacific Luminaire Awards, Southeast Asian Premier Business and Achiever Award. Sa aming mga natanggap, 4-time Best AM Station Awardee, DWIZ 882, 4-time Best Radio Newscaster Awardee, Dennis Antenor Jr., 3-time Best FM Station Awardee, Home Radio 97.9, 2-time Most Promising TV Station Awardee, Aliw Channel 23, at Best Public Service Radio Host Awardee, Bragi Braganza. Pangakong itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at tamang paglilingkod at isang malaking pasasalamat sa tiwalang naibigay sa amin. Pakaasahan yung gagawin naming malaking inspirasyon ito para ipagpatuloy ang maglingkod sa lahat ng Pilipino. Ang lahat ng opinyon at pananaw ng susunod na programa ay galing sa mga host, anchors at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWIZ News, Aliw Channel 23 at Aliw Broadcasting Corporation. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Fatima University Medical Center. Gobyerno at taong bayan, paglalapitin, pamahalaan at mamamayan, pag-iisahin, mga isyong pinag-uusapan, lilinawin, mga tanong ng bayan, sasagutin, hinaing ng mamamayan, pakikinggan, El Pueblo Publico, kasama si Ryan Lau. Mga isyu ng bayan, ngayon ay pag-uusapan, paglalapitin, pag-uugnayin, ang mamamayan at pamahalaan. Hinaing ng taong bayan ay pakikinggan, uunahin natin ang sigaw ng bayan. Paglilingkuran ang taong bayan, walang pababayaan, walang iiwanan, lahat para sa bayan. El Pueblo Publico, ang tunay na takbuhan. Kasama si Ryan Lau, tunay na sandalan. El Pueblo Publico, El Pueblo Publico, para sa'yo. Magandang tanghali po Luzon, Visayas at Mindanao. Kamusta po kayo? Bayang Pilipinas, kamusta po ang ating mga nanay at mga tatay? Nasaan man po kayo sa mga oras na ito? Kamusta po lahat ng mga manggagawang Pilipino? Lahat po ng mga patuloy na nagsusumikap, mabuhay lamang ng marangal. At syempre, lahat po ng mga kababayan nating nakatutok sa mga kanilang tahanan, yung pong mga patuloy pa rin nagtatrabaho, yung pong mga naghahanap buhay ng mga uring manggagawa, kamusta po kayo? Lalo na sa mga lolo't lola natin na nakatutok sa atin, sa lahat po ng mga kawani ng pamahalaan, at syempre, yung mga kaibigan nating kapag ka po last Saturday ng buwan, nakatutok sa atin para po sa mga usaping pangkalusugan. Ako po si Ryan Lau at syempre ito po ang El Pueblo Publico, inyong programa. Tayo po'y sabayang napapanood sa iba-iba po nating mga digital free TV channel at syempre tayo po ay nasa Facebook at YouTube live streaming. Maaari po kayong sumali sa ating talakayan kung meron po kayong mga nais itanong sa ating pong panauhin. Maaari po kayong mag-message doon po sa ating Facebook live streaming. At syempre, batiin muna natin, nakatutok po sa atin ngayon si Tita Lani Austria Tuason at ang kanya pong pinakamamahal si Kuya Dexter Tuason. At syempre si Lester nanonood sa atin. Gayun din po yung mga taga-Flock of the Holy Spirit dyan sa Pasig na nagdiwang po ng kanilang 41st anniversary. Happy anniversary po sa mga taga-Flock of the Holy Spirit.
Siyempre ho, sa mga nakatutok na sa ating Facebook, sila, ayan, si Kuyang Ed Humalon at yung mga taga San Mateo Rizal nakatutok sa atin. Gayon din po yung ating mga kaibigan na mga nakatutok na mula sa Sampaloc, Tanay. Magandang hapon po sa inyo. Alam mo ninyo mga ka-El Pueblo, dito sa ating bansa, patuloy pong dumalaki ang ating populasyon. Pero kasabay po ng kawing-kawing na problema natin sa ekonomiya, sa politika, ang isa sa pinakamalaking problema natin ay yung problema o yung usapin tungkol sa kalusugan. Patay po sa ilang mga pag-aaral, sinasabi ho ng mga surveys nitong mga nakaraang linggo, inuuna ng mga kababayan nating Pilipino ang pambili ng pagkain kaysa ang magpa-check up sa doktor. Ano man po daw ang sakit, mas pinipili nilang unahin yung kanilang basic food necessity o yung pang-araw-araw na sustansyang kailangan nila kaysa kumonsulta, magpatingin sa doktor o pumunta sa ospital. Kaya nga po, bilang isa sa misyon natin sa El Pueblo Publico, tayo po humihingi ng mga kaalamang medikal at pangkalusugan para doon sa mga kababayan nating sa tingin nila hindi nila kaya yung access sa mga doktor kahit na on-air ay patuloy ho natin silang mapagbigyan ng serbisyong pangkalusugan. Kaya naman po mga ka-El Pueblo, ngayong hapong ito, ngayong huling Sabado po ng buwan ng Enero, tayo po'y mapalad dahil hindi po basta-basta yung ating pong bisita ngayon. Yung ating pong bisita ngayon ay isa sa mga pinakakilalang doktor po sa hindi lang sa Southeast Asian region, kundi sa buong mundo at syempre sa buong Pilipinas bilang isa sa mga natatanging retina specialist at ophthalmologist ng ating bansa. Tayo po ay pinaunlakan mismo ng Pangulo po ng Fatima University Medical Center, ating pong matagal ng tagapagtaguyod din ng El Pueblo Publico, suki at kaibigan natin. Kasama ho ng ating programa sa iba-iba po nating mga medical mission. Ang tinuturing ko po na isa sa ating maaasahan pagdating po sa usaping pangkalusugan, si Dr. Vicente Santos Jr. Doc, magandang hapon po. Good afternoon at welcome back sa El Pueblo, Doc. Welcome back. Happy New Year at magandang hapon po sa lahat ng tagapakinig ng El Pueblo Publico. I'm here to answer. Thank you, Doc. Thank you, Doc. Alam po ninyo, questions. mga ka-El Pueblo, si Doc was here during our pilot episodes. That was 7 years ago, Doc. Ganun kabilis lang pala. Pero hindi ho nagbabago, Doc. Mukhang bata pa rin po kayo. Maraming salamat. Opo. Kaka-senior citizen ko lang po last year. Opo. At ang importante, Doc, nakikita ko ang inyong kabataan. Ano ho? Kasi, Thank Doc, you. ang paksa natin ngayon, mga ka-El Pueblo, ay tungkol sa mata. At marami sa mga kababayan natin, mga nakatutok sa atin, may mga problema sa paningin o sa mata, Doc. Binabanggit ko kanina, there were studies na nagsasabi, tayong mga Pilipino, ayaw nating pupunta sa doktor, ayaw nating magpapacheck up kasi unang-una, natatakot tayo, masakit ba yung proseso, magastos ba yung proseso. Pero Doc, sa inyo na nga po manggaling, ano ho ba ang karaniwan? Kasi sinasabi ho, number 1, isa sa mga sakit ng mga Pilipino ay dating sa paglabo ng paningin. Ano ho ba ang mga ugat o pinagmumulan, Doc, ng mga problema natin sa mata? Okay. Una po, I guess everyone po magkakaroon ho ng problema sa grado. So yun Opo, yung nearsighted, farsighted, astigmatism. All of us will have it, and this is being addressed already by the optical shops that are everywhere, in all the malls, in all the shopping areas. Meron na po tayo makikita niyan. Opo. Ang kailangan lang po na mas malalim po ano ang sanhi ng panlalabo. Correct. Opo. I guess the most common will be cataracts, and there are so many eye centers already. Pero ang pinakakailangan natin malaman kung ano ang malubhang sakit na dapat malaman kaagad. Correct. And Opo, I will opo. categorize them as either glaucoma or diabetic retinopathy. Yung cataract, malubha rin po yan, pero yan po ay remediable as soon as the cataract surgery is done. Kumbaga may solusyon ang katarata. May solusyon. Opo. It's just that sometimes medyo matagal, at kung nagtagal, inalagaan yung katarata, nagiging sobrang puti, nagkakaroon na rin ng mga ibang problema like uveitis and glaucoma. So mas maganda matugunan kaagad. At nais ko rin pasalamatan ang tagapangasiwa ng gobyerno, ang PhilHealth, Correct. Opo. because they have
done their part in giving the counterpart reimbursement na yung share ng PhilHealth para sa mga ganitong insidente. ay at after January 2025 mas malaki na po ang coverage. So now even ordinary patients can avail of the higher end intraocular lenses na pwede na silang walang salamin sa malayo at sa malapit. Ayan, sa tulong, no? Hindi ho totally pero malaki hong tulong ang nabibigay kasi mahal po itong mga intraocular lenses na multifocal. Opo. Doc, you mentioned about katarata. Para lang po sa kapakanan ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Yun po bang katarata, Doc, po pwedeng magkaroon ng isang tao kahit ilang taong gulang siya? Yes. It's more common among the elderly but it can be present at birth. Yung tinatawag na congenital cataracts. At sa mga stressors na rin dun sa mata, no? Like, halimbawa, steroid user po kayo because you're asthmatic. And other medications, no? And I already mentioned diabetes, which can also cause osmolar problems na namumuti po ang lente, no? So, across all ages, pwede magkaroon ng katarata, pero more common sa matanda. At isa rin gusto kong, kanina napag-usapan po natin yan, wala hong age limit ang pagtugon sa katarata. Opo. So, if a patient's 100 years old and it's a cataract that's causing the blurring of vision, pwede pa ho siyang operahan at pwede pang ibalik sa 2020 ang pasyente, no? So, hindi ho totoo na tanggapin na lang po natin na dahil matanda po tayo, tanggapin na po natin na May katarata ka. at lalabo ang paningin mo forever. Yung Opo, forever siguro, ang sasabi nila, may mga ilang taon na lang po akong mabubuhay, pagtiyagaan ko na lang. Para sa akin, mali po yun. No? Kasi Opo. hindi ho natin alam, ang Diyos lang po nakakalam kung kailan. Correct. So, Opo. ang kakalay nyo ay sandali na lang, kung bigyan pa kayo ng Natin Panginoon 20 ng years. 20 years, hindi ho natin masabi. Opo. 20 years po kayong magsasuffer na malabo po ang paningin nyo. Correct, opo. Sabi nyo, Doc, ang katarata ay curable, treatable, remediable. Sabi nyo po kanina. Yes. Yung pong glaucoma na ay, sa tingin ko po, base sa mga nababasa ho nating mga datos, ang glaucoma ay isa rin sa sanhi ng pagkabulag o paglabo ng paningin ng ating mga kababayang Pilipino. Ang glaucoma po ba, saan nagbumula at ito po ba ay permanente na sa isang tao? I guess I will say yes and no po, no? Ang permanente po, kung ano man ang na-damage dun sa optic nerve. And the most common cause is increased intraocular pressure. So, para sa ating mga tagapakinig, ang pressure po ay parang pressure ng mata, parang blood pressure o pressure ng gulong. Sinusukat po yan. Meron ho kaming mga gamit para sukatin yan. Pag masyadong mataas, yung pressure ay nagkakos ng physical damage to the optic nerve. And the damage is irreversible. So, irreversible po siya. But kahit sinabi mo natin irreversible, hindi naman po sabihin na lahat mabubulag. Opo. Pwede po siyang i-control such that the damage is minimized. So yun po ang goal ng mga glaucoma specialists. And the number one way to do it is to bring the pressure lower than what it is present now. Pero kaya pang ibalik ito, Doc, doon sa sinasabi niyo pong 20/20 vision. Ang iba po kasi ang nangyayari ho sa glaucoma. Pag yun po ang basihan natin, yung 2020, marami po sa glaucoma specialist makakita ng 2020, pero the technical definition is that patient's already going blind because ang nagsisimula pong kalabuan mula sa gilid papunta sa gitna. So ang taong may advanced glaucoma will have tunnel vision, but if you go by the criteria na healthy pa po kayo dahil nakikita nyo pa yung chart ng malayo, mali rin po yun. Opo. So, hindi ho basihan ang nakikita ng 2020 para sabihing healthy po ang mata ng isang pasyente. Opo. Dahil pwede ho tayong magkaroon ng cataract, 2020 pa rin nakikita natin. Glaucoma, 2020 nakikita natin. Diabetic retinopathy na far advanced or proliferative,
2020 pa rin nakikita natin. So, Pero meron pa ring existing condition. Opo. and some are vision threatening. Some are vision like diabetic retinopathy and glaucoma. Pag hindi ho na-discover yan at nandun na ho tayo sa advanced stage, hindi po siya tinatawag ng linear Yung parang 10 taon na akong 2020. Yung kaya ko pa itong tiisin na Yes, matagal-tagal. what will happen is there will be an abrupt change from Opo, seeing 2020 to possibly going blind, lalo na kung advanced yung glaucoma or advanced yung diabetic retinopathy. Opo. So what's the lesson here? Kanina po sinabi nyo na mahal ang bili mo na tayong pagkain bago tayo pumunta ng doktor. Opo. Well, ang tugon po namin dyan, sa Fatima at sa ibang mga hospital din, meron naman pong foundation or charity ang halos lahat ng hospital. Opo. At ngayon meron pang PhilHealth package. May PhilHealth Opo, pa. opo, Oo. opo. Ang mata, hindi naman po kailangan tutukan niya ng buwan-buwan. At pwede nga po, kung may diabetes po kayo, magpa-check kayo once a year. Ito po yung tinatawag na fundus photo. The fundus photo will tell us kung ano yung stage ng diabetic retinopathy niyo po. At, well, sabihin ko na po, ang Fatima University Medical Center, we invested in the top-of-the-line Nikon Optos California. Ito po ay fundus camera. Ano po yung, well, it's like an ordinary camera. Ang kaibahan lang po, kahit maliit yung linya ng mata, pinakamalawak na nakikita sa retina kahit hindi ho dilated, no? Okay, Malaking bagay opo. po 'yan for. And this is itong sinasabi po ninyong equipment o machine na ito ay dito sa Pilipinas, isa ang Fatima sa unang mga nag-acquire. we were actually the first of this particular model to Yes get po, it. opo. Pero a lot are present in all the hospitals. Any camera that takes the retina is probably the most important tool in someone who was discovered to have diabetes. Kasi kailangan unahan at timing ang laro po dito Correct. Kailangan makita ho natin, may mga bagong ugat na. Then the doctor now has to intervene. Kung hindi namin nalaman, at kung yung pasyente ay kampante, dahil malinaw pa ang nakikita niya, maaring mabulag Opo. after 1 year. Kung hindi niya nakita yung mga bagong ugat at mga dugo at mga exudates na nandun na pala sa mata niya. And this, Doc, can happen whether or not yung pasyente ay bata o nakakatanda. Yes, more so among insulin-dependent. Pero habang tumatanda, mas nagigain ng weight, mas hindi nakokontrol ang blood sugar, doon sila po magkakaroon ng mga problema sa retina. Opo. No? So, Doc, bago natin puntahan pa, very interesting. Meron lang po isang nanonood sa atin ngayon, si Sir Rock Impok. Sinasabi niya almost 1 week na daw pong nagpa-opera ng katarata ang misis niya, pero 1 week na raw po, tila wala pang gaanong improvement. Ilang weeks daw po ba bago ma-improve ang paningin ng isang taong nagkaroon ng cataract operation o surgery? usually, just a couple of days, malinaw na po. Unless that there is an underlying cause of why the vision hasn't recovered yet. Maari may glaucoma na po pala siya. Maari may retinal detachment to begin with. Maari may diabetic retinopathy, macular edema, uveitis. The list goes on po, no? Kailangan po bumalik siya dun sa doktor niya at tanungin niya ano po ba ang problema kung bakit hindi pa lumiliwanag po ang aking paningin. Opo. And the doctor will tell you. Masasabi naman niya kung ano yung rason. Yung rason, opo. Aha. Doc, bago lamang itong mga bago, pinapakita na sa screen po natin yung mga bagong makinarya na meron ang Fatima University Medical Center. Isang very crucial po na problema ng marami nating mga nanay at tatay. At early age, maraming bata ngayon, Doc, ang malabo ang mata, kailangan magsuot ng salamin. Yun hubang paggamit ng gadget o yung too much screen time ay nakakaapekto sa paglabo ng mata ng mga tao. Yes, correct po. No? There's a study concerning that. Pag ang mundo ng bata growing up ay maliit, let's say naka-condominium sila at ang kanilang mundo ay nasa iPad, iPhone, and very near sa TV screen, their eyes adapt in such a way na nagiging myopic sila o nearsighted. And there's a study already now. There's a new subsection in ophthalmology called myopia management. Ang nangyayari po, inaalagaan po yung bata at nag-i-intervene
para wag masyadong tumaas. Tumaas ang grado. May mga kagamitan na po, equipment that help predicts that. It's in our planning stage to get an instrument that predicts the degree of myopia a patient may have in the future. At after our board meeting, I'm going to recommend that we get that kind of equipment para mas maalagaan ng mga bata tungkol sa myopia. Kasi, Doc, very interesting po yung binabanggit ninyo. Karamihan kasi ngayon, ang pang-babysit natin, gadget. Correct. Kapag ka umiyak yung bata, binibigyan ng gadget. Si Kuya Roman Faustino po from Valenzuela ay nanonood, Doc. At pinababati kayo at itong si Ange Martinez. Doc, isa sa mga feature po ng Fatima, you have your own state-of-the-art machines or equipment. Ano ho? Pwede nyo ho bang bigyan ng kwento sa amin para maintindihan ng mga kababayan natin? Kasi kadalasan sinasabi, ayoko magpa-opera, magpa-check sa mata kasi masakit yan. Kasi maabala ako sa trabaho ko. Kasi maraming magiging implikasyon sa akin. Ano ho ang mga serbisyong ibinibigay ng Fatima na po pwedeng magpawala nitong mga pangambang ito, Doc? Well, we invested in the top of the line equipment like ang aming laser vision correction center. In my opinion, we have the best and most up-to-date laser platform. Kasama po dyan yung paggawa ng LASIK, paggawa ng PRK, paggawa ng Smile, at ngayon po, meron na hong bago. Ang tinatawag po doon ay Smile Pro. Okay. Itong pong Smile, para ho siyang LASIK, pero hindi ho gumagawa ng flap or hiwa. Kinukuha lang ho yung lenticule at dinidissect out. No? The whole procedure takes anywhere from 2 to 5 minutes. Ganun kabilis, Doc. Ganun kabilis at ganun rin kabilis po yung laser. Ang difference po nung Smile at Smile Pro, yung laser ablation po ng Smile o VisuMax 500, Carl Zeiss po yan, may libre ho silang plugging sa atin. No? Carl Zeiss, the VisuMax 500, can do the laser ablation in 23 seconds or so. So, ganun ka-ikli lang yung pwede itagal niya doon Yun sa po proseso? yung luma. Yung luma. Yung bago po, Okay. anywhere from 9 to 11. Mas mabilis. Sobrang bilis na pala. Sobrang ngayon. bilis na po. No? So, by the time kinakabahan yung pasyente, at pag sinabi ko po sila while doing the procedure, tapos po yung laser, bigla po na ibang tono Yan nila. yung kasi literal na isang kisap mata, Doc. isang kisap mata, pero hindi mo makakisap yung mata nila dahil meron po kami speculum to keep open the eyelids. No? Doc, para lang po sa mga nanonood sa atin, marami hong interesado sa pinag-uusapan natin, tulad ni Sir Tristan Gulay, si Alain Valiente, at si Kuyang Ed Humalon, at itong si December Gonda. Ano yung LASIK, Doc? At ano yung Smile Pro? Okay. Yung sinasabi nyo kanina, doon kasi sa isa may hiwa pa, meron pang, kung tama yung medical term, non-invasive po ba yung isa at invasive yung isa? Anong kaibahan? Well, the whole category of laser vision correction, nandun po siya sa category na non-invasive. Okay. I guess iba-iba ho ang definition, pero ang definition po namin, yung tinatawag na ocular penetration. Ano yung sabihin ocular penetration? Well, natawid namin yung buong lapad ng wall ng mata. Yan po ay gumawa kami ng butas or incision na tagusan. Yan po yung what we call it, penetrating incision. Wala pong ganyan sa laser. Ang laser vision correction po, 4 po yan. Yung isa, yung nasa surface lang, ang tawag po doon ay PRK or photorefractive keratectomy. Tapos po, yung LASIK po, 2 klase po siya. Meron po siyang blade at bladeless. Okay. Pero ang function po niya ay gumawa ng flap at yung natirang bed, doon po ina-apply yung excimer laser to correct the shape of the cornea. We're saying correct the shape ay ino-optimize po yung hugis ng cornea para wala na pong salamin. Okay. At yung pang-4 po, yung tinatawag na Smile. It's under the category of KLEX po ang tawag dyan, which is corneal lenticular extraction. Marami na po kasing companies who followed the footsteps of Carl Zeiss at marami na pong, they're all good companies also,
ang principle is to get a lenticle and remove it. The size and thickness of the lenticle is equivalent to the grade. Okay. Aha. Opo. So ito po, flapless. So nasa stroma lang, nasa kapal lang po ng cornea at yun lang po ang tatanggalin. Ang tatanggalin. Oo. Opo, Ang opo. pinaka-incision would vary from 2 to 4 millimeters. No? So, ewan ko kung napipicture nyo kung ano yung Yeah, opo, millimeter. Ang Ganun kaliit, kumbaga. Opo, Yes, opo, kung titignan po yung ruler, yung unang linya po ron, dun sa hindi inches, that's 1 centimeter. Opo, opo. Uh, Pero mas maliit ito doon, Doc. 1/10. Opo, 1/10 of a centimeter is a millimeter. Opo. I hope I got it right. Yeah. Doc, ang tanong ng ilang kababayan natin, unang-una siyempre, pwede ba ako magtrabaho na agad pagkatapos ng procedure na yan? Kung gagamitin natin ang Smile Pro, meron bang abala sa akin yan? The screening takes about anywhere from 45 minutes to an hour. The procedure takes about 5 minutes per eye. The recovery is about 4 to 5 hours. Hours po, not days. Opo. So, most of our patients, gagawin sa umaga, nanonood na ho ng Netflix Sa at gabi. nanonood sa gabi. Oo. At kinabukasan, pwede na magtrabaho. Yes. We also, yan rin po ang parang, well, the standard that's expected for cataract surgery across all eye centers and the hospitals. The following day, you're free to do whatever you want. Hindi mo naman kailangang problemahin, Doc, kasi ang kinakatakot ng mga lolo't lola natin o yung mga nanay at tatay natin, kailangan nilang gumawa ng mabibigat na bagay kasi meron tayong, hindi ko alam kung myth na maitatawag, Ange, nanonood sa atin si Ange Lamansares Martinez, na sabi nila kapag ka ikaw ay nag-undergo ng eye operation o surgery, huwag ka muna magbubuhat ng mabibigat o kikilos ng mga maraming bagay. Yan po ay totoo noon nung ang procedure sa cataract ay ginagawa po yung tinatawag na extracapsular cataract extraction. Opo. Ang ginagawa po kasi doon, kung nakikita niyo yung mata na nakita niyo na bilog yung cornea, halos kalahati doon ay hinihiwa. Yan, opo. At gumagawa ko ng opening, tapos para isara yung opening, tinatahi. Ngayon, kung halimbawa masyadong active yung pasyente at umiiri dahil nagbubuhat ng mabigat, nagwe-weights, or whatever it is that they're doing, yung pong iris, the brown of the eye, will prolapse through the suture. Kaya noon, opo. it makes sense na pagbawalan. Opo. Ngayon po, modern cataract surgery, ang incision po is 1.8 to 2.7 or sometimes 3.2 millimeters. Napakaliit po ito. It's only in the cornea na pag inirrigate po namin ng tubig, nagmamaga at self-sealing, hindi ho na kailangan ng tahi. Hindi na kailangan. Sa sobrang Opo, liit, opo. hindi na ho kailangan ng tahi. At unless ma-trauma siya the following day, hindi ako, personally, that's how I manage it, no? Opo, Hindi na po kailangan sabihin na wag mag-weights, wag magbuhat. Kasi iba-iba po yan, no? Iba-iba po ang pag-manage ng doktor. Pero in my opinion, Opo. hindi na ho kailangan maging kasing cautious as before. O kasing meticuloso nung araw. Kasing meticuloso Opo, as opo, before. opo. Doc, si Tito Presi Resurrection at yung mga senior citizens sa San Juan na nanonood po sa atin, ang tanong ng ating mga kababayan, Doc, doon sa sinasabi nyo po, sabi, ganun na rin daw pala kabilis talaga ngayon. Sabi nila, meron bang kailangan ng medical clearance o mga lab test pa bago mag-undergo nitong Smile Pro? Not the Smile Pro. Ang Smile Pro, walk-in lang po siya. Or any of the refractive laser procedures. Smile Pro, in and out. So, You don't- pwedeng kahit na mag-walk-in ka lang ngayon at nakitang pwede kang mag-undergo ng Smile Pro, okay, hindi mo kailangan mag-diet, hindi mo Hindi kailangan... po. Hindi mo kailangan. Okay, opo. That's for laser refractive procedures Opo, po. No? opo. For cataract, it's a different story. Okay, Now, opo. different doctors will have a different way of managing it. Some doctors, when they see that the patient is walking fairly okay and they seem healthy, some of them cleared the patients themselves. Sabi, okay. Pwede na. Opo. pwede na to dahil in my opinion, hindi siya magkakaroon ng issue in the 20 minutes that I'm doing the surgery. Opo. It's all within the lookout of the surgeon. But personally, lahat po ng pasyente ko over 35 years of age, Opo. I let them undergo a cardiopulmonary clearance in an abundance of safety lang po. No? Kasi hindi natin masabi Opo. kung sino Kasi yung yung iba, mas biglang- ninenervyos, Doc. Mas natatakot. Yung iba, may high blood, may hypertension na.
Natatakot pa yung iba nating kababayan. Hindi naman po natin kontrolado Opo, yon. Kaya opo. kailangan po, kumukuha po ako ng anesthesiologist who will Yan, control opo, that opo, with opo. medication. No? Because Opo. words can only soothe so much. No? Okay, opo. Kailangan nun natin ng gamot para pakalmahin Correct, yung opo. pasyente. Dok, marami pa hong mga tanong yung mga kababayan natin kasi parang natutuwa itong mga kaibigan natin sa Maynila na yung sinasabi nyong ganun na lang kabilis yung proseso na kailangan nilang pagdaanan. Mamaya po mga ka-El-Pueblo, pagbabalik natin, ipapaliwanag pa ho sa atin ni Dr. Vicente Vic Santos ng Fatima University Medical Center kung ano pa ho ang buti at ganda nitong Smile Pro na meron sila para po sa pangangalaga ng ating mata at baka meron pa ho kayo, Dok, na mga ibang mga teknolohiya o serbisyong ibinibigay sa Fatima. Yes, actually, gusto ko lang pong ipahayag na Fatima is beyond ophthalmology po. No? Yan, opo, Meron opo. po kaming bagong tinayo. I think it's one of the few in the region. When I say region or area, nagkaroon na ho kami ng bagong cath lab, catheterization Yan, opo, lab. opo. Importante po siya dahil kasi all over the Philippines po, especially in government hospitals like Philippine Heart Center, Opo. napakahaba po ng pila for procedures. Nako, Dok, sinabi niyo, Oho. Dok. Opo, opo. So if we can decongest the centers who need to do angioplasty or angiogram, Opo. meron na po kayong facility niyan. Dok, mamaya can you let us dig further tungkol dyan sa pasilidad na yan. Kasi ang akala ng mga kababayan natin, dito lang sa mga ganitong hospital available ito, kayo pala meron din. At kung pareho ang serbisyo, pareho ang kalidad, might as well i-avail ng mga kababayan. Marami pa ho kaming pag-uusapan ni Dr. Vic at syempre yung mga katanungan po ninyo, pwede nyo ipadala sa atin sa pamagitan po ng ating Facebook live stream. Marami ho tayo natututunan kay Doc. Doc, marami nagko-komento rito at marami pong natutuwa sa mga serbisyong binibigay nyo. More of this po mga ka-El-Pueblo, pagbabalik po natin, makalipas lamang ang ilang paalala. Tita Presi, Tita Rose Lau, 1:31 na ng tanghali. El Pueblo Publico. Picture a place adorned with lush greenery, gently swaying trees, a haven where time seems to stand still. Eternal Gardens provides a sanctuary for remembrance, a place where the memories of your loved ones can bloom forever. Eternal Gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Overuse ang kadalasang dahilan ng pagkasira ng faucet ng isang water dispenser, lalo na kung mayat maya ang kuha ng tubig dahil sa kakapindot mo rito ay maaari itong maging sanhi ng leak. Kaya kung sakali, paano nga ba ito kukumpunihin? Una, suriin ang paligid ng faucet dahil maaaring hindi maayos ang pagkakabit dito, maluwag ang gasket o may crack na ito. Ikalawa, itigil ang water supply sa pamamagitan ng pagtanggal ng galon at ubusin ang tirang tubig gamit ang faucet. Ikatlo, i-unscrew ang faucet, linisin ito pati na ang gasket. Ikaapat, kung may sira, palitan ito ng bagong piyesa, pero siguraduhing tama ang laki at uri nito. Ikalima, subukang gumamit ng Teflon kapag meron pa ring leak pagkatapos mo itong ibalik. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself. Nakaaway mo ba ang boss mo dahil sa isang bagay na work-related? May issue ka ba sa kumpanya na work-related at di mo alam paano i-handle? Kung problema mo ay work-related, kinig, nood at follow na sa DWIZ Work-Related. Kasama ang motivational speaker ng Pilipinas, si Lloyd Luna at ang kanyang mga expert na mga bisita sa DWIZ Sabado 3 p.m. UIZ News Catch Up. News Catch Up. Magandang hapon Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Mga family tents na itinayo sa Sultan Kudarat nadadagdagan pa halaga ng tulong umabot na sa mahigit 12 milyong piso. Ang detalye niyan mula kay Patrol 38, Jen Patrolia. Nagtayo ang Department of Social Welfare and Development sa pamagitan ng Field Office 12 SAC Surgeon ng mga family tent bilang pansamantalang tirahan ng mga pamilyang lumikas
matapos ang lindol na tumama sa Lebak at Kalamansiga, Sultan Kudarat. Ayon kay DSWD Assistant Secretary at spokesperson Irene Dumlao, naglagay pa ng karagdagang mga tent sa Kalamansiga upang matiyak ang kaligtasan at proteksyon ng mga internally displaced persons habang nasa evacuation centers. Patuloy rin ang pamamahagi ng family food packs at ang pagbibigay ng technical assistance sa camp coordination at camp management upang mas maayos na mapatakbo ang mga evacuation center, lalo na para sa mga bata, senior citizens, kababaihan at persons with disabilities. Umabot naman sa mahigit 12.5 million pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi ng kagawaran sa mga pamilyang apektado ng lindol sa nasabing lalawigan. Nanawagan din ng kagawaran ng mga voluntaryo na tutulong sa disaster response, partikular sa repacking ng relief goods sa Visayas Disaster Resource Center sa Mandaue City, Cebu. Ako si Patrol 38, Jen Patrol niya nag-uulat sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Angel Riñon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Oras-oras nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus. Sama-sama sa arena. Arena Plus. Pinalalakas ang bayan. Itinataguyod ang pamahalaan. El Pueblo Publiko. Mga isyu ng bayan. Nagbabalik po tayo mga kalpueblo. Siyempre tayo po ay nasa iba-iba pong mga social media platforms at sa iba-iba nating mga digital accounts. Tayo po ay nasa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIC News app at siyempre sa DWIC News website. Doc, kanina po habang tayo ay nasa break, may mga ilang pahabol na katanungan. Ito pong mga nanonood sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live. Ang tanong po ni Kuyang Ed Humalon, meron ho bang gamot na pampatak sa mata para sa glaucoma? Yun po ang mainstay. Meaning, the way to manage it is to first do some drops, no? Tapos yung drops, anywhere in combination of 3 to 4 para mapapaba ang pressure. Meron ho talaga. Pero kasi may mga long-term side effects rin yun. Nagkakaroon ng dry eyes, yung conjunctiva namumula, nagiging mas marupok at mas madikit. Kaya ang susunod po ay yung tinatawag na laser. There are so many types of lasers to address glaucoma. At mas maganda kung ang magpapaliwanag ay glaucoma specialist. Just to mention some, no, yung selective laser trabeculoplasty, laser iridectomy, micropulse laser, diode laser. Lahat po yan ay nagagamit pampababa ng pressure. And of course, pag talagang medyo uncontrolled na, nagre-resort na po ang aming mga glaucoma specialists sang surgery. At yung surgery, pwedeng yung without a gadget or without a drainage device. At pwede rin pong with the drainage device. No? Yung tinatawag na shunt or valves. Ginagamit po yan sa glaucoma. Doc, nanonood po sa atin si Kuya Louie sa Karya sa Marikina. Gusto rin ho ito nung magpa-check up sa inyo, Doc. Si Kuyang Louie, i-refer po natin siya sa inyo. At siyempre ito, pinapatanong niya, meron daw pong konsepto, Doc, yung ilang mga kababayan natin, na kahit daw po sa trabaho nila, may mga karamdaman, nararamdaman, meron daw po bang occupational therapy process o procedure ang Fatima? Yes po. Iyan pa ay part and parcel of our physical therapy rehabilitation. Meron po kaming bagong gamits para sa mga na-stroke, yung ayan, nakikita niyo po. Ang ano po niyan, ang purpose po niyan is to get the manual dexterity after a stroke. So, yan po ang ginagamit po namin, no. So, very lively po ang aming ang aming physical rehabilitation center para ma-regain yung mga taong na-injure
mga taong may mga sakit from occupational occupational reasons, no? Opo. Yung iba mo kadalasan sa kanilang likod, Doc, nagkakaroon ng problema. May mga tecar therapy, may mga ultrasound. All of these we are complete, no, in Fatima University Medical Center. Opo. Itong pinapakita po natin ngayon sa video, Doc, yung ayan, may babaeng nakahiga. Ano ho ang tawag diyan sa makina na yan, Doc? Kasi ang alam natin merong CT scan. Ayan, Doc, ito ho. I think that's the DEXA scan. DEXA scan. Yan po ay bone densitometer. Ano ho ang ginagawa nito? Ang ginagawa po niya, ina-assess niya po ang health or thickness or density ng buto. Kasi pag nagkakaedad po tayo, isang rason kung bakit nagkakaroon ng, sabi ko na, yung pagkatigas ng mga buto-buto, yung pagkakuba at pagka-bad posture, is because people lose muscular tissue and bone tissue. So yan po, assessment po siya. Para anong health. Then the doctor can intervene. Lalo ngayon, Doc, ang mga tao ngayon nakaupo palagi. Correct. Lalo yung mga nagtatrabaho, nakaharap sa computer. Yeah, like you. Katulad ngayon. So, kailangan pala ito, Doc. Kailangan po yan. Kailangan po yan lalo na sa mga senior. Kasi nga po, isa sa mga rason kung ba't madali ma-fracture. Yung kanilang muscle ay mahina na at mas maliit na. At yung kanilang buto, hindi nakasintibay. At yung balanse, mahina na rin. So, pag natapilok sila, fracture sigurado. Correct. So, pag na-fracture ho sila, bedridden sila, nakaka-pneumonia naman. So, malaki hong daming factor komplikasyon. na maaring ma-mitigate just by being healthy. Correct. Muscular strength, balance, and good bone density. Dok, may biruan ng mga bata. Ang sinasabi ng mga kabataan, kapag ka daw tumatanda na o nagkakaedad ng isang tao, nagsishrink. Totoo ho ba yun? That's Dok? correct. Opo. That's correct. We lose some bone density. We lose some muscular thickness. And nadi-dehydrate po yung yung vertebra, yung sa intervertebral space. Lumiliit po. Totoo po yan. Totoo po yan. No? So, one way is to have a better stretching and make sure that you're meeting all the protein requirements. So, and pa-check po tayo sa ating At maganda, nakikita nitong DEXA scan na ito. Yeah, nakikita niya po. Along with the proper rehabilitation treatment. Opo. Nanonood po sa atin si Ader Bueno at siyempre sila Tita Presi at si Janelle Paredes nanonood po sa atin mula Quezon City. Dok, yung mga nakatatanda nating mananonood sa atin, pinag-uusapan na rin naman natin itong DEXA scan na ito at yung pagdating sa problema sa buto. May mga matatanda tayo, kadalasan masakit daw yung mga joints sa tuhod. Tama po ba? Dahil may fluid po ba na nawawala or ano ho? Correct po yan. The constant rubbing of the joints and the ligaments, nagkakaroon ng inflammation. At yung iba, nagkakaroon ng tinatawag na osteoarthritis and some joint diseases po. No? So ano po yan? Multidisciplinary po siya. No? Rheumatologist, internal medicine, and of course, rehabilitation medicine and orthopedics. They all work hand in hand to help the patient with their joint pains. Dok, sabi ni Tita Lani, yun daw po kanyang sister, si Tita Bessie, noong mag-LASIK surgery, mas matagal pa daw po yung pag-iintay nila sa ospital kesa sa mismong procedure. Paglabas daw po ng OR, nagte-text na talaga palang ganun lang kabilisan, Dok. Ganun po. I guess it goes through all, mas mahaba ang pila, ang diagnostic. The actual procedures in ophthalmology, may ikli lang po sila. Doc, going back doon sa sabi nyo, importante yung occupational therapy. Yes. Bakit ito importante na magkaroon ng screening ng mas maaga kesa medyo matindi na o malala na yung problema, Doc? Kasi itong mga, sabi nga ho natin, kailangan natin maghanap buhay, pero kailangan din natin, ang pinakakapital natin pag nagtatrabaho tayo, katawan natin, Doc eh. Correct po. Kasi yung pong timely intervention, malaki ho natutulong yan. Opo. Kung halimbawa, meron ho tayong joint pains, let's say the back, no? Opo. Makikita nyo, hindi na nila ma-stretch kasi naninigas na yung joints and yung kanilang muscles, no? If that doesn't get stretched, mapapansin nyo, payuko ng payuko yung pasyente. Until sometime, even standing straight is very, very difficult for them.
So, yan na-intervene na maaga po yan, no? Opo. With the proper posture, proper treatment na nagagawan po ng paraan. Pero pag Opo. nangyari, dahil masakit, hindi na nila ginagalaw. For example, ang Hanggang sa shoulder. hindi na nagagamit, Doc. Oo. Of course, yung mga mga frozen shoulder. Opo. Dati kaya nilang abutin yung delata sa cupboard nila, ngayon hindi na. Opo. Kasi hindi na nila mataas yung kamay nila. Correct. Opo. Well, in fact, kung nagpatingin sila mas maaga, monitor po siya, no? Nagagawa nun ng paraan. Doc, maliban po dyan, DEXA scan, ang sabi po ng isang kababayan natin, ano ho ba ang dulot na naitutulong ng isang CT scan sa isang pasyente? Ano daw po na i-check ng CT scan? Oh, wow. Halos lahat po. Ayan. Halos lahat po. The internal workings of the organ systems. Meron po siyang calcium channel scoring, calcium scoring. Meron po malalaman kung may appendicitis. Kasi ngayon ang CT scan po, it's part of the gold standard na eh. Correct. Para malaman, no? Kung halimbawa, early tumors. Makikita po lahat yan. Sa, So, comprehensively, CT scan can determine anong ailment meron ang pasyente. yes, and it's a lot. It's a whole volumes of books po I've written about ano. Opo. At So, nagiging ano na po siya eh. Noon, nagsimula po ang pamilya namin, maliit lang po ang ospital. Siyempre, hindi naman ayaw, nangangamba kami na mabawi kung mag-invest kami ng CT scan. Opo. Kasi noon pa man, milyon na po yan eh. Milyon correct. At hindi lahat ng ospital may CT scan, Doc, ha? Kasi po, hospitals, and I have to commend all of them for this, Opo. they are taking a risk with their money dahil baka hindi sila magkaroon ng tinatawag ng payback period. And most hospitals are really doing a hero's job na sige, mag-invest na tayo dyan dahil kailangan yan ng mga kababayan. Kung mabawi man o hindi, at least sa mga ilan-ilan nakatulong. Correct. Opo. Kaya kung hindi nyo alam, and you have to multiply that over the other equipment, no? So karamihan sa mga hospital, yung mga small to medium scale, minsan, ang kanilang balance sheet sa financial statement, hindi maganda. Correct. And that makes them ripe for a takeover by the conglomerates. Opo. Ito po, no, ayoko na lang po banggitin, pero maybe it's good, no, na may mas malaki na magpapatuloy ng Correct. Opo. ng serbisyo dahil minsan talagang na po dedication and commitment na lang ang pagpapatuloy ng papatakbo ng Kahit hospital. na mahina yung ROI, Doc, ano ho? Correct, Opo, correct. opo. Because we're in it not just for the money. Opo. Good to hear that, Doc, kasi meron tayong kababayan, ito si Kuya Roman Faustino, taga Valenzuela. Sabi niya talaga daw pong maganda ang serbisyo ng Fatima. Pero Doc, bago lang tayo mag-commercial break, itatanong ko ito, pero Doc, you can answer the question po after the commercial break. Kanina may binabangkit kayo yung cath lab. Maganda maipaliwanag natin ano ang cath lab na ito at paano makakatulong ito, lalo na sa mga kababayan nating hindi naman sanay, Doc, makipag-usap sa doktor, hindi pupunta sa doktor, natatakot sa doktor, at siyempre natatakot sa presyo. Ayan, mamaya, pagbabalik ko natin yan, sasagutin po ni Dr. Vic Santos. 1:47 na po ng magandang hapon. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Fatima University Medical Center. That time check was brought to you by Arena Plus. Sama-sama sa Arena. Arena Plus. El Pueblo. Time check. It's 10 o'clock. Tuwing 10 o'clock, siguruhin nakatuto ka sa Aliw Broadcasting Corporation, DWIZ News Nationwide, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23, at DWIZ News TV para sa Health Habit. Makinig, manood at follow na sa Health Habit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, 10 o'clock ng umaga at 10 o'clock ng gabi. Hatid ng PhilHealth. Pilipino ako, may PhilHealth ako. 5
5 p.m. Pauwi ka na ba o papasok pa lang? Siya na ang opisyal na makakasama mo on the road. Si Bong Nebriha sa Biyahe IZ. Pagtaas ng gasolina, may strike ba o wala? Saan traffic, saan hindi? All-in-one balitaan sa mundo ng transportasyon. Biyahe IZ sa DWIZ News, Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations, DWIZ News TV at DWIZ News Online. Bong Nebriha sa Biyahe IZ. Tara, babiyahe na! Araw-araw, 5 p.m. Mga lugar na pinuntahan ng ibang tao, mga produkto, serbisyo na rekomendado. Alamin sa Highly Recommended. Handa ka na bang ma-amaze? Dahil dito, bawat sulok ay may kwento at bawat tanawin ay punong-puno ng charm. Simula na sa The Ruins, ang tinaguriang Taj Mahal ng Negros na isang lumang mansyon na may nakakaantig na kwento ng pag-ibig. At perfect din mag-picture taking kapag sunset. Sunod ang San Sebastian Cathedral, isang makasaysayang simbahan na itinayo noong ika-19 na siglo. Isa itong simbolo ng pananampalataya at ganda ng arkitektura ng Bacolod. Para naman sa mahilig sa culture, pasyal na sa The Negros Museum, kung saan buhay ang kasaysayan ng Negros. Trip mo bang mag-nature adventure? Mambukal Mountain Resort ang sagot dyan dahil ito ay may hot springs, waterfalls at hiking trails na siguradong exciting. At syempre, chill time sa Capital Park and Lagoon. Perfect pang-relax habang pinagmamasdan ang napakagandang tanawin. Kaya mga ka-IZ, Bacolod is calling! Kaya tara na at tuklasin ang magic ng City of Smiles. At yan ang ating highly recommended. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Interes ng taong bayan, pinahahalagahan, pamahalaan, pinakikinggan, El Pueblo Publiko. Nasa huling bahagi po tayo ng ating programa, pero ang dami ho mga kababayan natin ang interesado sa pinag-uusapan natin, lalo na ho tungkol ito sa kalusugan ng bawat Pilipino. Dok, kanina ho may binabanggit kayo tungkol doon sa Cath Lab. Ano ho ba ang ibig sabihin nito at para saan po ito? Okay. Ang Cath Lab po ay isang imaging center. Ang ini-image po niya ang baradong ugat. Well, isa lang po 'yon sa mga nagagawa. Opo. Ang mga baradong ugat na nagsusupply sa puso. Oh. So, yan po yung... Bakit Cath Lab ang tawag do? Catheterization Laboratory. Kaya kasi po, ang lunas, kung halimbawa may bara, pasukan ng tinatawag na stent. So yung stent, palalakihan nyo yung kalibre ng ugat. Yung vein, yung vein, at magkakaroon na ng daloy yung dugo. At magiging healthy. Well, para sa perfused. puso ito. Para po yan sa puso. Pero yung Cath Lab, as other functions in hepatobiliary, sometimes in orthopedics, yung C-arm na tinatawag na marami pong gamit po Kasi kadalasan sa mga Pilipino na nababalitaan natin, Dok, ang talagang number one na problema, talagang sa puso pa rin, Dok. Correct. Because as people get older, at nagkakaroon na po ng comorbid sa diabetes, hypertension, and hypercholesterolemia. Yun po ang pinakaming killer yung pagkain ng matataba. Yung pong mga plaque ay humaharang sa daanan ng ugat na nagsusupply sa puso. Pag masyado hong mataas yan, magkakaroon ho ng ischemia o yung tinatawag natin na or infarct, yun po yung tinatawag na heart attack. And then pag nakita ko sa EKG yan, yung ST inversion po, yun po ay indikasyon na meron ka lang ilang oras para salbahin ang puso na hindi na nadadaluyan ng dugo. So ito yung makina na ito. We hope that it doesn't go to that far na maging emergency siya. There are times that it's an emergency. There are times when it's just highly suspicious. So kung highly suspicious, schedule ho yan. Kung halimbawa,
there's an EKG indication, yan kailangan madaliin. Iba ito, Doc, sa MRI. An MRI is like a CT scan, which has all the other functions of a CT scan. Although I guess more intensive or more accurate because of the its magnetic function po. No? Nag-align po yung mga yung pong mga ions, no, doon sa cells ng katawan. So mas maganda ho ang resolution ng MRI. But with cath lab, Doc, itong ating mga kababayan, pwedeng maagapan yung sinasabi nyo nga po. Kasi ang atake sa puso, ang naririnig natin palagi dyan, tridor to eh. Yes. So yung cath lab makakatulong na maiwasan yung ganung klaseng insidente na biglaan na lang atakihin yung tao sa puso. Well, maaring biglaan, pero may kung kausap niyo po, hindi po ako 'yon, no? Ang mga internist, lalo na ang cardiologist. There should have been indicators kung nagpapa-check up yung pasyente. Yan, So kung hindi pa sila nagpapa-check up, maaring hindi po, no? Minsan it's as simple as a calcium level in the entire body. Pag masyadong mataas po 'yan, baka indication na 'yan with symptoms baka nagkakaroon na ng bara yung ugat sa puso. At importante, magkaroon ng ganitong klaseng mga makina na susuri sa kondisyon ng mga kababayan. Correct. Dok, ihahabol ko lang kasi syempre, isa pa rin natin itong problema. Yung problema natin sa dental, sa ngipin ng mga kababayan natin. Ayaw natin magpapadoktor eh. Yun nga regular na pagpapadentista. Sa Fatima ho ba, may dental services din po? Dati na ho kami meron, pero mas pinaganda po yun ng ating mga administrasyon. So meron na kaming regular state of the art po, no? Meron hong mga CT at X-ray at iba hong mga implant services with really specialized dentist. We just opened it last year. So it's ito available nasa Antipolo. Sa Antipolo, meron din kaming simple dental clinic, and we also have College of Dentistry in Valenzuela. Doc, para lang sa mga kababayan natin, katulad ni Kuyang Ed na nakatutok sa atin, ang Fatima University Medical Center ay mayroong dalawang pagamutan. Dalawang hospital po, dalawang medical center. Ito ay sa Valenzuela at sa Antipolo. Pero marami kayong paaralan o universidad. Yes, presently have 6 campuses. If you let me enumerate them. Sige po, Doc. Baka may mga gustong mag-aral. Sige po. Nagsimula ako kami sa Valenzuela. Then nagkaroon ho kami sa Fairview, Quezon City. And then sa Antipolo, which is the 3rd campus. And then the 4th campus was at San Fernando, Pampanga. Malaki rin yun, Doc eh. Yes, and the 5th campus was in Cabanatuan. And the 6th campus is in Santa Rosa, Laguna. We will soon have a 7th campus in Dasmariñas, Cavite. Talagang strategic ang location, Doc, no? Well, yes, we are, but we have to understand, we are not a conglomerate. We cannot just pour money. Everything is growth organically from within. And we have to handpick our people very carefully. Kaya hindi ko kasi bilis ng ibang ng ibang mga eskwelahan. At ang Fatima po ay katulad ng binabanggit ko palagi ay lagi nating ka-partner po sa iba't ibang mga public services tulad po ng mga medical mission. Nagbibigay kayo ng mga libreng serbisyo. Bumababa po ang Fatima kasama yung mga expert doctors and nurses natin, Doc. Yes, it's part of our advocacy po. No? Part po yan ng philanthropic work na sinimulan po ng aking mga ng parents ko po. Na we shouldn't just be in it for the money. Correct. Meron po, before it was a term, yung corporate social responsibility, ginagampanan na po ng aking mga magulang. Doc, sa inyo na po manggaling, ano ho ang payo ninyo sa mga kababayan nating nanonood, nakikinig sa atin sa iba't iba nating platform? Lalo na ho yung mga nagdadalawang isip, Doc, na kumonsulta sa doktor, magpatingin anumang sakit sa mata, sa puso, anuman ng karamdaman. Ano ang payo ni Dr. Vic Santos para sa ating mga kababayan? Ang payo ko po ay napakasimple lang, have a regular check-up. At yung check-up is with a purpose, no? Alamin kung ano ang mga risk
that is appropriate for your age. So kung halimbawa, medyo matanda na, hindi pa ako yung nagpapa-check up, alamin nyo lang po kung ano yung mga dapat hinahanap ng doktor. At malalaman nyo, no? Anywhere, any disease, it's better to nip it at the bud rather than to manage all the compounding complications already. So kung mahuli na mas maaga, mas malaki ang tsansa na hahaba po ang buhay natin. Opo. Sabi nga ho nung isa nating tagapanood kanina, tama daw ho kayo nung sinabi nyong magpa-laser kasi mas hahaba ang buhay. Humaba nga daw po ang buhay. Opo. Dok, opo, ihabol ko na lang, panguling-huli na lang po, madaling-madali na lang, Dok. Yung mga kababayan nating namumroblema sa gastos sa pera, sabi niyo po kanina, may PhilHealth, may foundation, at may tulong pa ang Fatima. Meron ho kaming foundation ng Fatima, meron ho kaming partner, like Mabuhay Deseret Foundation po. Meron pong tulong ang gobyerno, yung PhilHealth. May mga Z packages, yung mga cataract. At on our end, madali rin naman po kaming kausapin. Sometimes you go on an extended layout program at meron po kami yung tinatawag na zero interest pag may credit card. So as much as 6 months to a year or sometimes even more, para ma-manage po natin ang ating mga obligasyon po sa ospital. At talagang may puso, Doc. Ano? I can attest to that. Doc, maraming salamat po sa inyo sa pagkakataon at siyempre sa mga kaibigan nating mga doktor na napakagagaling din. Ang Fatima ay binigyan ng award, Doc, no, recently. Congratulations. Sa lahat po ng mga tumutok sa atin, kila Ma'am May at kila Ma'am Krisa, Sir Mark, salamat po sa inyo at mabuhay po kayo. At syempre, salamat po sa pamunuan ng DWIC sa inyo pong patuloy na pagtitiwala. Salamat din po kay Chairman Edgar Cabangon at sa lahat po ng namumuno sa atin. At syempre, sa akin may bahay kay Enza, kay Ina Gael, kay Lucio at kay Caius. Tandaan ho natin mga El Pueblo, ang buhay ay biyaya na kailangan din nating ibahagi sa iba. Ako po si Ryan Lau at ito ang El Pueblo Publico sa DWIC 882. Mabuhay ang Pilipinas. God bless us all. Hirap abutin dahil sa inyo